Isang pagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre welcome back dito sa channel ko. So mga pre, for today's video ay nandito na naman tayo sa bahay. So kagising ko lang, hindi pa ako napag-water change doon sa pet shop. At pumunta na ako dito dahil halos isang linggo na napabayaan natin. What? Siguro mga 2 linggo na napabayaan natin yung mga guppy reptab natin. At kahapon, nung nagpakain ako, nakita ko mga fry ng ating Dambu Air Mosaic. Mayroon na ring fry yung mga IBM natin. At meron na ring fry na naman 9th batch of breeding ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So, nag-decide ako na umuwi ngayong umaga para ma-harvest. At syempre, ma-water change na rin yung mga reptab na talagang malala na yung sitwasyon. So, tingnan natin kung ano lang yung makaya ng oras natin. So, mga pre, dahil marami tayong gagawin, simulan natin ang video. In 3, 2, 1, let's go! So, ayun na nga mga pre. Welcome ulit dito sa channel ko. So, ayun. Nakaraang vlog natin, kung naalala nyo. So, ito yun. Nag-update tayo dito sa ating mga mollies. So, ayan. Ito na yung mga mollies na pinapalaki natin. So, nagbablurred na naman yung camera natin. So, dito, ito yung mga breeders natin. Ayan. Yung mga fry natin, no? Lalaki na. So, magaganda yun ng katawan. So, ayan. Sa mga bago pa lang na napadpad sa channel ko, na hindi pa nakapag-subscribe, so pakiclick naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videong ginagawa ko. So yung mga pre, meron tayong 4 na strain: Japan Blue Gold Double Sword, Electric Blue Moscow, Dambu Air Mosaic. At yung bago natin, ito, nandito sa tab na to, yung Silver Koi Guppy na pregnant na. So malapit na tong mga anak. Ayan, so excited na tayong maparami ito. At syempre, dito naman sa mga gilid na ref tab, ito yung marketable size na Dambu Air Mosaic natin. So napakarami yan. So dito, lahat ng mga gino-grow out natin, yung fry section natin, yung male section, female section, ayan. Dito, ito yung mga breeder natin. So dito nakalagay yung mga breeder natin. Dito naman na portion ay para yan sa Japan Blue Gold Double Sword. So dito yung mga breeder, dyan yung mga gino-grow out natin, male and female, at doon yung price section natin. So dito, mga male ng Dambu Air Mosaic yan. So ito yung kabuuan, at dito meron din tayo mga ref tab. Ayun, meron pa ako dong ref tab na hindi ko pa nagamit. At doon sa gilid, ito, papakita ko sa inyo. Nakita naman to sa nakaraang vlog natin. Ayan, meron pa dyang 3 ref tab na hindi pa talaga nagamit. So nandun sa likod meron pa. So ito yung kabuuan ng ating guppy mini breeding area. So ayan mga pre, ito yung pagkukunan natin mamaya ng mga fry. So ito yung IBM natin. Dito yung Japan Blue Gold Double Sword natin. So nandito na naman yung mahiwagang lalagyan natin. So ayun mga pre, ito yung nakita ko nung nakaraan. Ang daming fry dito ng Japan Blue Gold Double Sword. Ayun, no? Ewan ko kung visible sa camera, pero marami yan mga pre. Ayan, no? Yan, nakikita nyo. So yung iba nagtatago. Grabe yung ang laki talaga ng mga breeder ng Japan Blue Gold Double Sword ko. So mas malaki pa to sa Dambu Air Mosaic ko, tsaka sa IBM ko. Grabe, parang sword tail na yung katawan. So yung mga pre, manguha na tayo ng fry. Samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, napakahirap talagang kunin ng mga fry ng Japan Blue Gold Double Sword. Ang iba ang bibilis lumangoy. So bata pa sila, pasaway na. So yun, ito lang muna yung nakuha ko. Yung iba, talagang ang hirap kunin, nagtatago sa ilalim. So talagang nararamdaman ko na yung maagang pagtanda ako. Grabe, ang sakit sa likod kapag kumukuha ng mga fry. So ito mga pre, tingnan nyo. Ito lang yung nakuha ko.
So estimated ko nasa 20 pieces lang yung nakuha natin kasi yung iba ang bibilis lumangoy. Hindi sila lumulutang sa gilid, nandun sila sa ilalim. So dito ilalagay natin to sa kanilang fry section. So yung fry dito nasa 100 pieces na ata, sobra na siguro. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So dyan lang muna siya. So ayan mga pre, tingnan nyo, ang daming mga fry dito. So siguro by next month maganda na yung katawan ng mga fry na to. So pwede na tong kunin, tsaka isa-sizing natin at ilalagay na dito sa kanilang mga tanks. So ito yung mga male ng Japan Blue Gold Double Sword natin. Marketable size na yan. At dito yung mga female. So meron pa tayo dito mga female na marketable size. So pwede nating out sa market yan. So dito male din. Nakalagay rin yan yung mga male na sineselect natin. So dito tayo mangunguha mga pre. Let's go. Ito yung ref tab ng ating EBM, Electric Blue Moscow. So ayan o, yung mga fry niya. So parang kapipisa lang ng mga fry niya, kakalabas lang. So ito, tingnan nyo. Ayan. So meron na naman tayong mga palalakihing fry. So actually maraming fry tayo dun sa kanilang fry section. So mamaya makikita yun, papakita ko. So ito, for the meantime, kukunin muna natin lahat ng makukuha natin. So yung mga pre, aside sa pag-water change, ito yung pinaka nakakapagod talaga na yung pagkuha ng mga fry. So bakit? Yung kaliwang kamay nanguha ng fry, yung kanang kamay naghahawak ng camera, yung kaliwang mata nakatutok sa ref tab, yung kanang mata nakatutok sa camera. So ganun kahirap. Pero okay lang yan mga pre. Para sa inyo. Gagawin natin, gagawa pa rin tayo ng mga magagandang video na kakapulutan ng aral at syempre matututo kayo. So hindi lang to basta entertainment, so informative din. So ito lang muna yung nakuha natin ng mga EBM. Ayan, ganoon din yung iba nagtatago sa ilalim. So ito, pakita ko sa inyo. So ito yung fry section ng ating mga EBM. So disclaimer sa nanonood, no, na nakikita nyo yung ref tab natin. So malinis yung tubig ko, reflection lang yan sa ilalim. So ito mga marketable size na female. Dito yung mga male. Ayan, tingnan nyo naman ang galawan ng mga female natin, tsaka nung male section natin, gaganda. So maliliksi. So doon tayo, let's go. So ayan, ito yung breeder tab ng aking Dambu Ear Mosaic. Ayan, ito yung mga Dambu Ear ko. Meron ako ditong 5 ata or 6 na female, tsaka 4 ata na male. So nalimutan ko na yung nilagay ko dito noong nakaraan. So grabe, hindi makita yung mga fry, ang liliit. Siguro kagabi lang to. Ang dami, tingnan natin, papakita ko sa inyo. So ito, hindi pa rin makita sa camera, nagre-reflect. So isang sandok lang yan mga pre, papakita ko sa inyo, lalagay natin dito. Yan, nakikita nyo. So isang sandok lang yan. So marami pa doon. Yung iba nagtatago sa ugat ng ating aquatic plants. So sa mga nagtatanong pala, no, yung aquatic plants natin, yung tawag dyan ay elephant ear. So correct me if I'm wrong kung tama, pero elephant ear yung tawag dito sa amin. So napakagandang aquatic plants para sa breeding ng ating mga guppies. Ayan. So sa mga humihingi ng aquatic plants, so marami tayong aquatic plants dito. So pwede nyo kaming bisitahin dito sa aking breeding area. Sa mga buyer natin na bumibili ng guppy, so matik na yan, meron dyang aquatic plants para sa inyo. So ayun, ito pa lang yung nakuha natin. May mga nagtatago pa. So tingnan nyo mga pre, blurred pa rin yung mahiwagang camera natin. So pasensya na kayo mga pre, lumalabo yung camera natin. So ayan, so nakikita nyo, ganyan kadami yung mga fry ng ating Dambu Ear Mosaic. So grabe magluwa ng fry yung ating Dambu Ear Mosaic. So isa lang kahapon yung nagtatago dito, isang breeder ko lang. So malamang sa malamang siya lang yung nanganak dito. Pero ang daming fry na lumalangoy.
So mahirap kunin yung fry kasi nagtatago dyan sa mga ugat ng elephant ear. Diyan sila nagtatago sa ilalim, kaya ang hirap kunin. Pero sa araw-araw na pag uwi ko dito, talagang mauubos yan. So siguro yung isang breeder ko, ito tingnan nyo, ganito kalaki yung mga breeder ko. Pero yung Japan Blue Gold natin, napakalaki, mas malaki pa dito. Tingnan nyo naman mga pre kung gaano na yan kalaki yung mga breeder ko. Meron ako ditong isang breeder na malaki na kayang lumuwa ng 100 plus pieces na fry. So tested and proven ko na yan mga pre kasi nabilang ko na. So ito, yung mga fry na to ay ilalagay natin doon sa kanilang fry section. So napakaraming fry na doon mga pre. Kailangan na talagang ikaling yung mga fry doon. Marami nang malalaki, kaso busy yung person kaya hindi natin magawa. Pero hayaan nyo, magbibigay tayo ng oras. Papakita ko sa inyo kung paano kukunin yung mga malalaki at maliliit. So tingnan nyo mga pre, kung gaano karami. Ayan, crowded na. So kung bibilangin to, siguro kayo na lang magbilang. Kasi baka mamulot ako ng lata pagkatapos kong magbilang nito. Napakadaming fry. Tingnan nyo, mula dito hanggang doon. Yun. So estimate ko kung ilang batch to. Siguro maraming batch to. Kasi sobra sa isa, sabi nila, marami na. Seriously, what the fuck are you doing? So ito mga pre, yung mga female ng ating Dumbo Ear Mosaic. At dito, yung mga marketable size na male ng Dumbo Ear Mosaic natin. So sa mga buyer dyan na kumindat sa inyong mga mata, so i-PM nyo lang ako. So open yung messenger natin 24/7. So pwede tayo mag-ship Iloilo, pwede. Basta sa mga malapit lang mga pre. So hindi tayo makapag-ship outside ng Iloilo. So ayun mga pre, tapos na yung mission impossible ko dito sa breeding area sa araw na ito. So ito, ang mga breeder natin ay water change natin. At saka dun, yung mga medyo hindi na maganda yung status ng tubig. So papalitan natin yan konti lang. So kukunin natin yung mga dumi sa ilalim. Magwo-water change ako. Meron na tayong mga stock water dito mga pre. So ayun, maraming salamat no sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga video ko. At syempre sa mga kaibigan natin no na napadpad at subscribe pa lang sa ating channel. So welcome dito sa Ako Si Kintoy's Vlog. So maraming salamat sa mga nagsi-share ng mga video natin. Na-appreciate ko talaga yung suporta nyo mga pre. So mga pre, hanggang sa muling video, maraming salamat. God bless us all and bye-bye. Sorry ass DJ.